Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po ulit sa ating midweek praises, preachings, and prayers. Ang dalangin ko po sa bawat isa sa atin ay tayo po ay nasa maayos na kalagayan, malakas ang ating po mga pangatawan at walang anumang karamdaman. Mga kapatid, sa gabing ito, atin pong patuloy na ipanalangin ang ating pong mga kababayan na naapektuhan ng malaki, matindi sa nagdaang lindol po noong Lunes po sa Jensan, Sarangani. Kung meron po kayong kakilala na atin pong kapatiran o rin yung pong kamag-anak na nangangailangan ng tulong, ay mag-extend po tayo ng tulong para po sa kanila. Inyo lamang pong sabihin sa amin at atin po itong i-coordinate. Ano po? So ngayon pong gabi, salamat po sa Panginoon sa pagkakataon po ulit na bubuksan ang kanyang salita upang atin pong itong pag-aralan. Ito ay gawin natin gabay sa ating pong buhay. Muli, ito pong mga talata na atin pong pinag-aaralan ay buhat sa atin pong mga Bible readings. Ngayong gabi, ang atin pong pag-aaralan ay makikita natin sa Psalm 37 verses 25 to 26. Psalm 37 verses 25 to 26, ang sabi po dito, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. They are always generous and lend freely. Their children will be blessed. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, sa gabing ito, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon po ulit na inyong binigay sa amin para mapag-aralan na inyong salita, para purihin ka, para ipanalangin ang amin po mga mahal sa buhay, ang amin po mga concerns. Tinataas namin, Panginoon, ang mga kababayan namin na naapektuhan ng malaki dahil po sa lindol na nangyari sa Jensan at sa Sarangani province. I pray for your comfort and for your strength. I also pray for our government na talagang maging mabilis ang kanila pong pagtulong upang ibalik agad ang mga serbisyo na kailangan, lalo na yung kuryente, tubig, pagkain, maging ang kanilang mga tirahan na nasira ay ito po, Panginoon, ay may tayo agad. Lord, ikaw po ang mag-provide lahat ng pangailangan nila at sa mga pagkakataong ito, ma-realize ng bawat isa na ikaw lamang ang pwede namin hiyan ng tulong sa mga ganito po, Panginoon, mga pagkakataon. Kaya Lord, nawa ay mawala na mga aftershocks at mawala na rin ang fear ng mga tao at matutunan nila na magtiwala, Panginoon, sa inyo. Uli, Panginoon, tinatagubilin namin sa inyo ang aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil ay napanood po natin sa TV or nabasa natin sa internet or nakita natin ito sa Facebook ang nakakatakot, nakakagimbal, nakakakilabot na lindol na nangyari po doon nga po sa Sarangani province, lalo na sa General Santos City. Nakita po natin yung mga iba-ibang mga structures na bumagsak, at parami na po ng parami ang nare-recover na patay. Patuloy po nating ipanalangin na nawa ay matugunan agad ng ating pong gobyerno ang mga pangailangan po ng ating mga kababayan at nawa tumahimik na ang lindol na ito sapagkat as of yesterday ay napakarami pa rin pong mga aftershocks. I think mga 900 times na yung aftershocks. At yun po ang dahilan kung bakit marami mga structures po ang bumabagsak. Every time po na may mga lindol na ganito, lalo na kung ganito kalalakas, yung mga inaakala natin na solid ground, na tinatayuan natin, na maaasahan natin, pagdating po ng kalabilidad ng mga ganito, ay makikita po natin na yung atin pong inaakala, yung atin pong mga pinanghahawakan na masasandalan natin, ay yun po ang masisira. To the point na lahat ng mga structures ay pinagdududahan na natin. At dahil po dito, ay tayo po ay nagkakaroon ng matinding pangamba. Alam niyo po sa ating pong buhay, marami pong lindol tayo na nararanasan din. Ito po ay mga lindol ng karamdaman, ng kakulangan, ng kahirapan, ng mga pangangailangan, ng kaguluhan, at maging kawalan ng kasiguruhan sa atin pong kinabukasan. Nangangamba po tayo. At ito pong worries na ito, itong pangambang ito po ay nagdudulot sa atin ng takot at
napipigilan po nito ang atin pong development, ang atin pong improvement, lalo tigit po, napipigilan nito ang pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, kung isa ka sa nakakaranas ng mga lindol na ito, not necessarily yung lindol na naranasan sa Sarangani province, lalo na sa Jensan, pero I'm sure marami po tayong nararanasan na mga lindol sa buhay natin na nagbibigay po sa atin ng pangamba. Ang atin pong pag-aaralan ngayon pong gabi ay isang tao, isang hari na atin pong masasabi na talagang nakaranas din po ng maraming lindol sa kanyang buhay. Ngunit ang makikita po natin sa taong ito, sa sumulat ng atin pong pag-aaralan, sa kabila ng maraming lindol na naranasan niya, siya pa rin po ay nakatayo, siya pa rin po ay nagpapatuloy na naglilingkod, nagpapatuloy na sumunod sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung atin pong babalikan, itong salita natin pong pag-aaralan ngayon, makikita po natin yung tatlong dahilan kung bakit sa kabila ng maraming lindol sa buhay niya, siya pa rin ay nagtitiwala sa Panginoon at nalalampasan niya at na-overcome niya ang mga pangambang yun. At ngayong gabi mga kapatid, naniniwala ako na yan ang gusto nating maranasan. Paano natin mapapagtagumpayan ang mga pangamba sa buhay na ito? Paano natin mapapagtagumpayan ang pangambang dulot ng mga lindol sa atin pong buhay? Kaya ngayong gabi mga kapatid, pinamagatan ko po ang atin pong mensahe, No God, No Worries. No God, No worries. Ano po? Pagkakilala mo ang Panginoon, wala kang pangamba. Pero kung hindi mo kilala ang Panginoon, marami kang pangamba. Okay? So ngayong gabi, titingnan po natin, buhat po dito sa awit na sinulat po ni Haring David, paano niya napagtagumpayan ang mga pangamba na dulot ng lindol sa kanya pong buhay. At sa biyaya po ng Panginoon, ito rin po ay maranasan natin katulad niya. Ang Psalm 37 po ay sinulat ni Haring David dahil sa panahong ito, ay punong-puno ng uncertainties, kawalan ng kasiguruhan. Sapagkat babago pa lamang nakakabalik si Haring David sa kanyang pagiging hari. At marami na agad mga kaaway na nag-aabang sa kanya para siya ay patayin, para siya ay patalsikin sa kanyang paghari. At ang isa pa na problema dito ay hinahabol siya ni Absalom na kanyang anak para magkudeta. So, ang mga Israelites dito ay punong-puno ng pangamba. Ano bang mangyayari sa hari natin? Ano bang mangyayari sa buhay natin? Pagka ganito ang ating gobyerno. Sounds familiar, di po ba? Sa kapanahunan natin ngayon, di po ba? Talagang hindi natin maintindihan kung ano ang mangyayari sa ating gobyerno, sa ating Senado, paano nila tutugunan itong mga kaguluhan na nararanasan po natin. Pero mga kapatid, ngayong gabi, nais ko pong ipaalala sa atin kung aasa po tayo sa mga tao para maging maayos ang buhay natin, magkaroon tayo ng kapayapaan, mawala itong pangambang ito, I'm sorry to say, ay hindi po natin mararanasan yan. Pero ngayong gabing ito, if we will all decide to trust the Lord, to know the Lord, katulad ng ginawa ni Haring David, katulad po ng ating title, No God, No Worries. Kung kilala natin ang Panginoon, mawawala, matutunaw ang ating pong mga pangamba. Okay? Balikan po natin itong ating pong binasa. Meron tayong tatlong makikita dito na dahilan kung bakit napagtagumpayan ni King David ang mga pangamba na dulot ng lindol sa kanyang buhay. At ganun din po tayo. Makikita natin ngayon pong gabi, ano yung mga dahilan, bakit po mapapagtagumpayan natin ang mga pangambang ito sa buhay natin. Ang una po, ang sabi po dito sa verse 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken. So ang una na makikita po natin, God's presence removes the worry of vulnerability. God's presence removes the worry of vulnerability. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang presensya ng Panginoon,
ay tinatanggal nito yung pangamba na ikaw ay nag-iisa. No? Yung pakiramdam na ikaw ay nag-iisa. Mga kapatid, tandaan po natin ito. Kung hindi natin kilala ang Panginoon, no? Kung wala tayong connection sa ating Panginoon, kahit simpleng problema, no, ay parang tayo ay pinagsakloban na ng langit at lupa. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat ang feeling natin, tayo lang mag-isa ang lumalaban. No? Wala tayong katulong. Ngunit dito po sa karanasan ni Haring David, no? By the way, sinulat niya po ito nung siya ay matanda na. No? Malapit na po siyang mamatay dito. Pero bago mangyari yun, nagkaroon siya ng reflection. No? Nagbalik tanaw siya. No? Ano bang ginawa sa akin ng Panginoon all these years? Ano bang na-experience ko? Ano ba ang pwede kong ituro, no? Sa aking anak, sa aking mga apo? No? Anong pwede kong iwan sa kanila na naranasan ko buhat sa aking Panginoon? At lalo tigit pag dumadaan ka sa maraming pangamba. Dito po sinabi ni Haring David, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken. So ako yung naging bata, no? At ako ngayon ay matanda na. Pero hindi ko pa nakita yung mga matuwid o yung mga tapat sa Panginoon na pinabayaan. Why? Because God's presence is always there. At kung titingnan natin ang buhay po ni Haring David, sa bawat decision making na gagawin niya, kinukonsulta niya lagi ang Panginoon. Sa bawat laban na meron siya, ang Panginoon ang nagbibigay parati ng tagumpay sa kanya. Kaya, nung siya ay matanda na at nagkaroon siya ng reflection, no, ang pwede niyang sabihin, the Lord did not forsake me. At hindi lang ako, kundi lahat ng mga nagtatapat sa Panginoon will not be forsaken. Sa gabing ito, mga kapatid, ang paraan para atin pong mapagtagumpayan ang mga pangamba, no? Lalo tigit po yung pakiramdam natin na tayo ay mag-isa or very vulnerable, no? Tandaan po natin, the Lord is always with us. At hindi niya po tayo iiwanan. Ang sabi nga sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sabi po ni Apostol Pablo, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Ang ibig po niya sabihin, lahat ng pangako ng Panginoon, lahat ng gusto niyang mangyari po sa atin, no, ay kanyang gagawin. No? Hindi niya tayo iiwanan kahit matigas ang mga ulo natin, no? Siya po ay magtsatsaga, no? Siya ay magpapatuloy na turuan tayo, hubugin tayo sa isang Kristiyano, sa isang anak ng Diyos na ninanais niya para sa atin. At ang sabi niya doon, hanggang sa bumalik ang Panginoong Hesukristo, the Lord will be with us. The Lord will be patient with us. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya, mga kapatid, iba pagka kilala mo ang Diyos at iba rin pagka hindi mo siya kilala. Lalo na pagdating ng mga problema, pagdating ng mga pangamba, no? Pagka walang Diyos sa puso mo, no? Simpleng problema, malaking problema, no? Ikaw ay hirap na hirap. Kasi kahit na marami kang katulong, no? Kahit na marami kang pera, no? Kahit na marami kang ari-arian, hirap pa rin tayo na bigyan ng solusyon ito. But when we know who God is in our lives, if we are connected with God, walang malaki o maliit na problema na hindi kayang malutas. Why? Because we have a God who is greater than anything and everything. Yan po ay napag-aralan natin sa pag-aaral natin sa series ng 1 John. Ano? Our God is greater. And then sa Joshua chapter 23 verse 14, ito po ang conclusion din ni Joshua nung siya po ay matanda na. At ito po ang kanyang ipinasa sa lahat ng mga susunod sa kanya, no? Sa susunod na mga henerasyon. Ito ang kanyang isinulat.
Joshua 23, verse 14. Now I am about to go the way of all the earth. You know with all your heart and soul that no one of all the good promises the Lord your God gave you has failed. Every promise has been fulfilled. Not one has failed. So, sa almost 80 years na pagsunod niya sa Panginoon, sa pangunguna niya sa Israel, no? Sa 80 years na kanyang pakikipaglaban, na-realize niya, no? Nung siya ay matanda na lahat ng ipinangako ng Panginoon ay tinupad. No, wala siyang hindi tinupad. No, walang nabigo kundi lahat ng promises ng Panginoon tinupad niya. Anong ibig sabihin? Ang Panginoon hindi sila iniwanan kahit minsan. Okay? Kahit na yun nga, may mga times na hindi nila kinonsulta ang Panginoon. May mga times na sinuway nila ang Panginoon. But God did not abandon them. May mga times sa buhay natin, mga kapatid, na tayo po ay nagre-rebelde sa Diyos. No? Hindi tayo sumusunod sa Kanya, hindi natin binabasa ang Kanyang salita, hindi tayo nananalangin, ano? Hindi tayo dumadalo, hindi tayo nagbabahagi ng Kanyang salita. Pero ito po ang sabi ni Haring David. No? Ako ay naging bata at ako ay naging matanda. No? Pero ni minsan, hindi ko nakita na ang mga matuwid, ang mga sumusunod sa Panginoon ay pinabayaan niya. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung halimbawa mabigat ang pinagdadaanan natin sa oras na ito, nung matinding lindol na nararanasan natin ngayon, ang magandang paalala sa atin ng kanyang salita, you look back, katulad po ng ginawa ni King David. I have been young and now I am old. Ang ibig kong sabihin, binalikan ko yung aking pagkabata, yung mga naranasan ko, yung mga pagkakamali ko, no? Na kung saan pinatawad ako ng Panginoon. Yung mga tagumpay ko na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. At ngayon, yun nga, ako ay may edad na. Na-realize ko na hindi tayo papabayaan, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Ngayong gabi, matindi man yung laban natin pong dinadaanan sa oras na ito. Pero maliwanag ang sabi niya kanya salita. Hindi tayo nag-iisa, at hindi tayo iiwanan ng Panginoon hanggat hindi natatapos itong laban na ito na pinagdadaanan natin. Meron pong isang manunulat, ang apelyido niya ay Longfellow. Ang sabi niya, "Be still, sad heart, and cease repining. Behind the cloud is the sun still shining." Okay? Kung halimbawang dumadaan tayo sa mabibigat na mga pagsubok sa oras na ito, katulad ng makapal na ulap, no, na tumatakip sa araw. Hindi natin makita ang araw. No? Hindi ibig sabihin nun ay wala ang araw. Kundi, natatakpan lang ng mga ulap. At itong mga ulap na ito ay hindi mananatiling naandyan. At ang araw, hindi yan umaalis. Naandyan lang siya palagi, no, at lumiliwanag. Ganon din po ang Panginoon. Many times, pagka tayo po ay nasa kalagitnaan ng pagsubok, akala natin iniwanan na tayo ng Panginoon. Pero mga kapatid, sa gabing ito, nawa maalala natin that God is always there. At these trials, these troubles natin pong nararanasan, these are temporary. Patuloy lang po natin na pagtiwalaan ng Panginoon, kilalanin ang Panginoon. And the Lord will help us overcome these burdens, these struggles in our lives. Katulad ng conclusion ni King David, no? I've been young and now I am old, but I have never seen the righteous forsaken. Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Okay? So yun po ang una na makikita natin kung bakit napagtagumpayan ni King David ang mga lindol sa kanyang buhay na nagdudulot ng pangamba sa kanya. At ito rin po ang makikita natin na magbibigay sa atin ng lakas, ng karunungan para mapagtagumpayan ang mga pangambang ito na atin pong nararanasan. Una, God's presence will remove the worry of vulnerability. Ang pangalawa po na makikita natin na dahilan bakit po mapapagtagumpayan natin ang mga worries, no? Bakit sa pagkilala natin sa Panginoon ay mawawala ang mga pangamba natin ay God's provisions remove the worry of insufficiency, no? God's provision
God's provisions remove the worry of insufficiency. Ito po ang madalas natin pong pinapangamban sa buhay natin. Yung dumating yung panahon na tayo po ay magkukulang na, tayo ay maghihirap na, at baka tayo ay mamalimos na. At ang nakakalungkot dito, baka sa pagpapalimos natin, walang magbigay sa atin. Tayo po ay magutom at tayo ay mamatay na. Pero mga kapatid, kung babalikan po natin itong sinabi ni Haring David, ang sabi niya sa verse 25, yung last part, or their children begging bread. And then sa verse 26, they are always generous and lend freely. Okay? So ito po ang makikita po natin, no, na kung tayo ay patuloy na magtitiwala, patuloy na susunod sa atin pong Panginoon, patuloy na magbibigay ng oras para kilalanin siya, makikita natin how the Lord provides. At kung babasahin po natin ang kanyang salita from Genesis hanggang Revelation, kung may dalawang salita na pwedeng mag-summarize ng Biblia ay God provides. No? Nag-provide ng Panginoon ng mundo na gagalawan natin, nag-provide ng Panginoon ng buhay, no, sa atin, at nung tayo po ay nagkasala, nag-provide ang Panginoon ng kaligtasan natin, nag-provide siya ng salita ng Panginoon para magkaroon tayo ng mapa, ano, or guide sa mundong ito habang tayo po ay nabubuhay. Ano ang mga dapat nating gawin at dapat iwasan habang tayo po ay nasa mundong ito, no? Para hindi tayo magkamali, para hindi masayang ang oras natin dito, at lalo tigit para malaman natin kung paano tayo pupunta sa langit, paano tayo babalik sa Panginoon. So, God provides, ano? God will always provide our needs. Kaya yung pangamba na baka tayo ay magkulang, ano? Baka tayo ay maghirap, ano? Kung babalikan po natin itong verse 25, ang sabi niya dito, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. And then ang sabi dito sa verse 26, they are always generous and lend freely. So dito ano, if you are following the Lord, if you know the Lord in your life, ikaw hindi kanya papabayaan ng Panginoon, maging yung mga anak mo, no, hindi sila magpapalimos. Sa halip, ang sabi dito sa verse 26, they are always generous and lend freely, no? Sila ay mapagbigay, no? Lagi silang magbibigay. Ang ibig sabihin, pagka nagbibigay ka, marami kang extra, no? Ibig sabihin, provided na yung needs, tapos may extra pa, so ikaw ay bibigyan. Ganun po mag-provide ang Panginoon. Hindi siya magbibigay ng sobra-sobra sa atin for us to keep it or to hoard it, no? Or sarilinin ito. No. Kaya po tayo binibless ng Panginoon ng more than what we need ay para tayo po ay maging daluyan ng pagpapala sa ibang mga tao. Katulad po ng sinabi dito ni Haring David, no? Yung ikaw hindi ka papabayaan ng Panginoon, yung anak mo o yung mga anak mo hindi sila mamamalimos. In fact, sila po ay mamimigay pa dahil sa maraming blessings na pinagkaloob. Kaya yung truth po na ito, ano, at itong experience ni Haring David, no, mula nung siya'y bata at ngayon siya'y tumanda na, ay napakagandang paalaala, no, na kanyang iniwan sa kanyang anak, sa kanyang mga apo, hanggang sa atin ngayon. At ito rin po, mga kapatid, ang napakaganda na atin pong pwedeng ipaalala sa ating anak, sa atin pong mga apo. Ano? Pagka dumating na tayo sa panahon na tayo po ay kukunin na ni Lord, no? Pwede nating patunayan, pwede nating sabihin na ang salitang ito ay totoo. Sapagkat tunay po na ang Diyos, hindi niya tayo papabayaan. Sa edad ko pong ito, hindi pa naman ako ganong katanda. Pero masasabi ko na mas may edad na ako kaysa 20 years ago. Pero katulad po ni Haring David, ito rin po ay pwede kong sabihin, no? I've been young and now I am starting to get old, but I've never seen the righteous forsaken. I have never experienced being forsaken, no? Wala na po akong parents since I was 16. Ang mga kapatid ko po ay nasa abroad,
no? Yung mga kapatid ko naman dito, malalayo po sila, no? Kumbaga, kung sakaling mangailangan ako, mahirap para sa kanila na dumating agad. But God provided me a lot of people na makakasama ko sa journey ng buhay ko. Na masasabi ko po sa gabing ito na hindi talaga ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi dahil sa mabait ako, hindi dahil sa madiskarte ako, no? Hindi dahil sa magaling ako, kundi ito ang pangako ng Panginoon. Kung ikaw ay susunod sa Kanya, no? Kung sisikapin mong gawin ang Kanyang kalooban, hindi Kanya pagkukulangin, hindi Kanya pababayaan. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, ano ang mga pinapangambahan mo? No? Nangangamba ka ba na dahil sa mga nangyayaring kaguluhang ito, pagmahal ng mga presyo, mga gera, mga lindol, ay magkukulang po tayo? Isa lang po ang solusyon. No? Kung tayo ay nag-worry because of these things, isa lang po ang solusyon para mawala yan. Know the Lord. No? Kilalanin pa natin ang Panginoon katulad ng ginawa ni Haring David. Sapagkat by knowing Him, no, you will know how He will provide our needs. And by knowing that, no, itong mga worries natin about insufficiency ay maglalaho. Kasi ang sabi niya dito sa Matthew chapter 6 verses 25 to 27, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? So dito po, sinabi ng Panginoon, dito sa Sermon on the Mount, sapagkat ang audience na dito talagang dumaranas ng kahirapan. Pero ang sabi niya, kayo ay mahalaga, sa Panginoon. Kung ito ng mga ibon ay nabubuhay kahit walang mga tao na nagpapakain, kasi ang Panginoon ang nagpapakain sa kanila, ay mas mahalaga kayo sa mga ibon na ito, no? Hindi naman ibig sabihin ng Panginoon dito, huwag ka na magtrabaho, magpahiga-higa ka na lang, kundi sa iyong pagtatrabaho, sa iyong paggawa mo ng mga dapat mong gawin, huwag kang mag-worry na magkukulang ka. Just trust the Lord. At yan ang ginawa ni Haring David sa buhay niya. Hindi madali ang naging buhay po ni Haring David. Kung inyong pag-aaralan, punong-puno siya ng aksyon, tumatakbo siya, nagtatago siya sa iba-ibang mga kuweba. In fact, pumunta pa siya sa kanyang mga kaaway. Doon pa siya nagtago. At muntik na siyang mapatay doon. Nag-asta lang siyang siraulo. Kaya hindi siya pininawalaan na siya nga si David. Kaya nakaligtas siya doon. Pero, yun nga, habang nangyayari yung mga bagay na yun, talagang siya ay tumatawag sa Panginoon. Hindi siya bumibitaw sa Panginoon sa kabila ng maraming pagsubok, labanan, lindol na kanyang pinagdadaanan. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, dapat po, ituon natin, hindi sa problema yung ating mga mata. Ituon natin sa Panginoon. Sapagkat mas malaki, mas malakas, at mas makakapagbigay ng solusyon ng Panginoon kaysa tititigan natin yung ating problema. Ibigay natin yan lahat sa Panginoon. Ang sabi niya sa Matthew chapter 6 verses 31 to 33, I'm sure alam po natin itong talatang ito. So don't worry saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay? Isa lang ang solusyon, para mawala itong worries of insufficiency natin, Kailangan unahin natin ang Panginoon. Magbigay tayo ng oras sa Panginoon. Because He is the source of everything. He is the solution, sa lahat ng mga pangangailangan natin. Okay? Hindi tao o hindi kung ano pa man ang makakapagkaloob ng pangangailangan natin. Ang Panginoon. Siya nakakaalam ano yung best help na pwedeng magkaroon po tayo. Kaya tandaan po natin ito, Huwag tayong mangamba sa demands
no, sa maraming mga pangangailangan. Let's keep doing what we are doing. Let's give our best, no, especially in serving the Lord. And the Lord will take care of the rest, no. At ito nga, babalikan ulit natin itong Psalm 37 na ito. Hindi ka lang niya hindi lang niya ipagkakaloob ang pangangailangan mo. Bibigyan ka pa niya ng pangtulong sa iba, no? Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9 verses 10 and 11, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God. So, ganito po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Ano? Yung nagkakaloob sa atin, ang kinabubuhay natin, ano? Basta tayo ay tumulong sa gawain ng Panginoon, the Lord will provide all our needs. At, ang sabi niyan, He will provide abundantly para tayo po ay maging generous din sa iba na nangangailangan. Kung hindi niyo po alam kung gaano ka-generous ang Panginoon, buksan ninyo ang inyong mga cabinets, ano? Ang inyong mga lockers. No? Ilan dyan sa mga nakalagay dyan ang hindi nyo na kailangan. Di ba? Yung mga damit na nakalagay lang dyan. Ilan sa inyong mga lagay ng sapatos, no? Ang hindi nyo na kailangan. Ang kailangan lang naman natin usually, isa o dalawa o tatlo na susutin. Pero gaano karami ang inyong mga sapatos, no? Yung mga damit na kailangan ipamigay. Yan po ang tanda that God is providing our needs. At ikumpara po natin yung buhay natin 15 years ago sa panahon natin ngayon. No? Balikan natin, no, paano nag-provide ang Panginoon. Ano ay tsura natin noon at ano ay tsura natin sa oras na ito. God provides. Ano po? Kaya nawa itong katotohanan ito, this will remove the worry of insufficiency. Okay? So, yun po ang pangalawa. Ang pangatlo, hindi lamang po God's presence removes the worry of vulnerability. God's provisions remove the worry of insufficiency. At ang panguli, sabi dito, God's promises remove the worry of uncertainty. No? God's promises remove the worry of uncertainty. Ang mga pangako ng Panginoon ay nagtatanggal ng pangamba, no, sa kawalan ng kasiguruhan, lalo na sa hinaharap. Ano po? So, kung babalikan natin ulit itong Psalm 37 verse 26, ang sabi dito, their children will be blessed. Their children will be blessed. Marami po sa atin ang nagtatrabaho ng maigi. Tama po yan. Ano? Talagang kailangan po nating magtrabaho. Yan po ay kalooban ng Panginoon. At ang dahilan kung bakit po tayo nagtatrabaho is to prepare our children, no, for the future, or to secure our children for the future. But sadly, hindi talaga natin sila kayang ihanda. No? Hindi limitado ang ating lakas at karunungan para ihanda ang lahat ng mga bagay na dapat matutunan nila sa kinabukasan or para harapin ang kinabukasan. But merong isang person ang kayang gawin niya. Yan ay ang Panginoon. And if you know what He can do, then the worries of uncertainties will be removed from our hearts. Ano po? Ang sabi dito, their children will be blessed. At yung pong word na blessed dyan, ano, kung inyong naalala last week, yung ibig sabihin ng blessed, no? Ang Hebrew word po nito, ang ibig sabihin ay pool of refreshing water or source of prosperity. Yan po yung ibig sabihin ng blessed dyan. So, ang sabi dito, kung babalikan natin itong verse 26, their children will be blessed or blessed. So, hindi lamang po sila pagpapalain ng Panginoon, kundi gagamitin din sila ng Panginoon para maging blessing sa iba. Na kung titingnan natin yan dito sa verse 26, do sa first part, ang sabi niya, they are always generous and lend freely. Kaya mga kapatid, ito po kasi ang nakakalungkot sa sobrang kagustuhan natin na
i-secure ang ating family, ang ating future, no? Yung future generations, nalilimutan natin ang Diyos, no? Nalilimutan natin ang oras para sa ating pong Panginoon. Kasi iniisip natin, kailangan ko kumita, kailangan ko magtrabaho. Mga kapatid, hindi po yan ang paraan para ma-solve, no po, ang worries natin sa uncertainties. Si Haring David, ano ang ginawa niya? He devoted his time in knowing the Lord. Pinag-aralan niya ang salita ng Panginoon sa buhay niya. O babasahin ninyo po ang Psalm 119. No? Bagamat napakahaba po ng mga verses ito, 175 verses. Pero makikita niyo po dito yung passion ni David. No? Yung kanyang pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Kung kaya't siya po ay naging matagumpay sa kabila ng napakarami niyang pagsubok na pinagdaanan, nagtagumpay po siya. Why? Because God is with him. Okay? Magtatagumpay din tayo mga kapatid sa buhay na ito. If we know the Lord, if we follow Him, no? And if we know that He is with us sa kahit anumang lindol or laban sa buhay na ito. At maging hanggang sa panahon na tayo ay wala na sa mundo nito, yung ating mga anak at yung mga magiging apo natin, the Lord will take care of them. Ang gusto lang ipagawa sa atin ng Panginoon sa oras na ito, magtapat tayo sa Kanya. Gawin natin kung ano po ang pinapagawa niya sa buhay natin. Sa gabing ito, meron po tayong tatlo na nakita na dahilan kung bakit mapapagtagumpayan natin ang mga pangamba sa buhay na ito. We need to know God. No? When we know God, no worries. But if we have know God, we will know worries. Kaya mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, let's take every opportunity, no? Or let's make an opportunity to know Him more and more, because it will remove, no? We will be able to overcome worries in our lives. At hindi lamang po yun, no? Kundi may experience din natin ang mga blessings ng Panginoon na inihanda niya sa bawat isa na magtatapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, nawa sa gabing ito, matagpuan tayong tapat ng Panginoon hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong paalala, salamat po sa buhay ni David, salamat sa inyong salita na talagang hindi mo kami iiwanan. Kami, Panginoon, ay lagi mong ipagkakaloob ang pangangailangan at maging ang kinabukasan namin, Panginoon, ikaw rin ang bahala. Sapagkat ikaw ay Diyos na kumakalinga talaga sa amin. Mahalaga kami sa inyo. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami na sa pamagitan ng salita mong pinag-aralan namin, mas kami magtiwala sa inyo. Huwag kami magtiwala sa sarili namin or kung kanino pa man. Sa inyo namin ipagkatiwala ang aming present life and ang aming future life. Maging ang aming mga pangamba sa oras na ito. Ikaw po magtanggal nito. Nawa palitan namin ito ng pagsisikap na kilalanin ka, Panginoon. At unahin ka sa buhay, Panginoon namin. Lord, salamat po ulit. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.